Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. China napahiya at tinawag na sinungaling ng Philippine Senator. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Tinawag na sinungaling ni Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairman Francis Tolentino ang China, matapos umanong sabihin na ang bansa ay mas nakasisira sa yamang dagat sa West Philippine Sea. Ang pahayag ni Tolentino ay base sa pahayagan ng Communist Party of China na The Global Times, na ang paglalagay ng mga payaw ay nakasisira umano sa coral reef sa Recto Bank. Giit ni Tolentino, nagsinungaling ang China at mas marami na silang sinira sa West Philippine Sea. They're lying. Mas marami na silang sinira. Kailan naman sila naging environment friendly? Ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Reef, mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na nakakasira tayo sa kalikasan. Sila ang nakasira sa kalikasan. Sabina Shoal, for example, Sandy Cay. Sila, di ba, nakita naman ng mga UP marine scientists na iba na yung kulay, discoloration na. Di ba, pinakita ko sa inyo yung litrato ng mga nakaraang panahon. Inihayag din ni Tolentino na patuloy na palakasin ang puwersa ng bansa sa West Philippine Sea. Para pa kay Tolentino, na-highlight ngayon ang pagpapakita ng Pilipinas na hindi titiklop ang bansa sa anumang ipinapakitang pambubuli ng China laban sa atin. Itong ganitong pag-uugali, aniya, ay hindi nabigyang pokus noong mga nakaraang panahon. Ang na-highlight kasi ngayon yung pagpapakita ng Pilipinas na hindi tayo titiklop. We are not ready to succumb to the pressure coming from the People's Republic of China. So, hindi ito na-highlight ng mga nakaraang panahon eh. Kaya natin nasasabing na-aggravate kasi ngayon tayo nag-flex ng ating kaunting muscles, katulong yung mga kaalyado natin. So, I don't think that it has been aggravated. Siguro, ang dagdag lang dito yung water cannoning nila at saka yung patuloy na pag-exercise ng dangerous maneuvers. Pero ganun pa rin eh. Kaya sa akin, stay the course. Mga nabanggit kong incidents kanina, umabot sila ng worst case scenario eh. Yung border skirmishes ng China with Russia, yung Vietnam, China, nagkaroon ng putukan dun eh. So siguro kung magkakaroon ng worst case scenario, baka malapit-lapit na sa armed violence more than water cannoning. Wag naman mangyari because that would invoke the Mutual Defense Treaty. So maingat din ang China. Samantala, nang matanong din ng senador kung nakikita na nito ang worst case scenario mula sa mga aksyon ng China, aniya, kung magkakaroon man ng worst case scenario ay malapit na sa armed violence na higit pa sa pambobomba ng tubig. Ngunit, umaasa si Tolentino na hindi ito gagawin ng China laban sa atin. Suportado ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang isinasagawang Joint Naval Patrol sa West Philippine Sea na sinamahan ng mga kalyadong bansa ng Pilipinas na Australia, Amerika at Japan. Ayon kay Zubiri, pagpapatibay ito sa layunin ng mga bansang panatilihin ang freedom of navigation sa West Philippine Sea. Ayaw po natin ng giyera sa ibang bansa. Subalit, ang problema naman natin, may mga bansa na talagang mahirap kausapin. Minsan sinabi ko nga, mahirap mahalin. Dahil nga pinahihirapan po nila ang ating mga mangingisda, pinahihirapan po nila ang ating mga Coast Guard, at ang ating mga kababayan dito sa West Philippine Sea. With that said, I am in favor of multilateral projects that will assist us on freedom of navigation in the West Philippine Sea. That will assist us in the rule of law, in the adherence to UNCLOS, where all parties in the ASEAN and in the Asian region are party of, including our neighbor in the north. So, yan ang gusto po natin gawin. Muling iginiit ng Philippine Coast Guard na walang ginagawang anumang hakbang ang Pilipinas para i-provoke ang China sa issue sa West Philippine Sea. Ito ang binigyang linaw ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Kasunod ng mga pinakawalang propaganda ng China, kaugnay sa ikinasang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Australia, Japan, at Amerika sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Aniya,
Hindi tamang isipin na ang ganitong uri ng pagsasanay ng Pilipinas kasama ang iba pang mga kaalyado nating mga bansa, ay layuning inisin lamang ang China at mas pataasin pa ang tensyon sa naturang teritoryo. Kahit noong mga panahon pa raw kasi na hindi pa nagsisimulang palalimin ng ating bansa ang security alliance nito sa Estados Unidos ay ganito na aniya talaga ang ugali ng China, kung maaalala. Una rito ay sinabi ng China na paglabag umano sa Code of Conduct of Parties ang naturang aktibidad na sumasagasa umano sa kanilang karapatan at soberanya sa naturang lugar, na nasa loob naman ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na pilit na inaangkin ng baliw na China. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na wala silang natatanggap na ulat hinggil sa mga aktibong military personnel na na-recruit sa Chinese firms. Ginawa ng AFP ang paglilinaw matapos ang babala ng DICT na may ilang kumpanya ang nagpapanggap na nakabase sa US o Europa, na tinatangkang mag-recruit ng mga nagretiro na at aktibo pang military personnel sa part-time jobs. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ilan sa mga nagkomento sa isang recruitment section ay wala na sa serbisyo. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng verification ng AFP. Sinabi rin ni Colonel Padilla na pinaalalahanan na rin ng liderato ng AFP ang mga tropa na mag-ingat sa ganitong mga bagay. Samantala, ayon kay Colonel Padilla, ang naturang online recruitment sa mga military personnel ay isinasagawa na noon pang nakalipas na December 2023. Ago, and we have been checking the veracity of the reports, whether we have active personnel and even retired personnel na nag-apply po dito sa page na to, no, sa social media page. Apparently, yun pong site na to is already taken down as of this moment. Wala na po siya, no? But we have been able to secure screenshots of those who have tried to apply online. Siyempre, ang hindi po natin ma-check dito are private messages that were sent. But with the screenshots po, as of this time, ma'am, we are investigating whether meron talaga tayong involved na personnel na nakapag-apply dito. Kuha po natin ngayon na na mga accounts that have been engaging this, no? Wala naman pong officer na involved as of this time, ma'am. Armed Forces po we take this thing seriously. So we are checking on this, ma'am. And of course, titingnan po natin kung gaano kalalim, ma'am, kung meron man pong na-leak na data, ano po yung repercussions ng data that they have been giving, kung meron man po. And we will be looking at, of course, their policies and regulations kung saan po sila nagfo-fall under. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.